So unang-una, ito po yung Star Magical Christmas 2025. Trending ito ngayon sa X. Merong 11.1k na post as of 8:02 PM. Kanina-kanina lang yan mga Kimpaw. And talagang ito yung inaabangan ng mga fans, 'di ba? Mga netizen, yung mga outfitan po ng mga favorite nilang idol dito sa ABS-CBN. And ang nakakatuwa dito mga Kakimpaw at nakakabilib, paglapag po ng eroplano mga Kakimpaw mula po sa Cebu, rekta po si Chinita Princess dito sa Okada. Yes po, at kung inyong mapapansin dyan, hindi pa nga po siya nakapag-makeup niyan, hindi pa po siya naka-gown, dumating po siya ng Okada na nakaganyan. Talagang sinikap niya pong makarating mga Kakimpaw para po sa Star Magical Christmas 2025. Ganyan niya po pinapahalagahan ang mga event ng Mother Network ni Chinita Princess na kahit pagod talaga naman pong go lang ng go, no? Hindi pwedeng mawala si Chinita Princess sa event na to. Gana din syempre si Paolo Abilino. Kaya kung inyo mapapansin sa video na yan, sa picture na yan ni Chinita Princess, talagang madaling-madali siya mga Kakimpaw na pumasok po sa Okada. Grabe no mga Kakimpaw, parang hindi naubos yung energy ni Chinita Princess. After Cebu, dito na siya rekta sa Okada para po yan sa sa Star Magical ng Christmas ng ABS-CBN. Grabe mga Kakimpaw no. Kim Chu, after nito magpahinga ka ha. And katulad po ng inaasahan ng marami, pasabog na naman po ang mga outfitan, ang mga gown ni Chinita Princess. Alam naman natin kung paano po maghanda ang isang Chinita Princess. Talagang laging pasabog at pinaghahandaan niya po ang bawat importanteng mga event ng Mother Network na ABS-CBN. Talaga kung inyo makikita nga po sa live po ng ng Star Magic. Grabe, ang daming nagsasabi doon, Kimpaw, Don Bed. Yan po yung mga inaabangan po nila ng mga love team, mga Kakimpaw. Grabe lang, di ba? Kasi talagang ang dami po nag-aabang, nag-aantay sa magiging outfit ni Chinita Princess ngayong taong 2025. Nakakaloka mga Kakimpaw, no? Talagang niyanig ni Chinita Princess ang Okada, Manila. Grabe, no? Sobrang ganda ng kanyang naging gown. Color-wise, siguro ito yung binili niya po sa Taiwan mga Kakimpaw. Talagang bumagay din po sa kanya. And kahit na na-late siya, onte mga Kakimpaw, ngarag mula sa Cebu, syempre pagod pa yan, nairaos po ni Chinita Princess ang Star Magical ng ABS-CBN. And syempre marami nagtatanong, nasan daw po si Paolo Abilino? Bakit si Chinita Princess lamang daw po ang romampa kanina? Medyo nasa daw sila ng konting-konti lang naman mga Kakimpaw. Okay lang yan mga Kakimpaw kung wala si Paolo Abilino or kung di kasama si Paolo Abilino dito mga Kakimpaw. Kasi 'di ba, dapat masanay tayo minsan na merong ganap talaga si Chinita Princess na wala po si Paolo Abilino. Kasi alam naman natin na kahit wala si Paolo Abilino, You Beside Me Always naman, yung dalawang yan, okay? So, ang focus muna natin ngayon ay kay Chinita Princess na kung saan talaga namang nagningning, nag-shine siya sa white dress niya ngayon sa ABS-CBN Star Magical Christmas ngayong taon po ng 2025. Ang lakas ng impact ng balitang Paolo out muna kay Kim sa Star Magical Christmas na ABS-CBN. Kahit saan mo tingnan, instant usapang bayan siya, lalo na sa mga Kim Pao fans na sanay naging magkasama at laging may kilig na pasabog ang dalawa. Pero itong pagrampa ni Kim Chiu mag-isa, ang daming pwedeng basahin dito. Hindi naman bago na si Kim Chiu ay kayang-kaya magdala ng event kahit solo. At sa Star Magical Christmas pa, kung saan talagang glam, presence at confidence ang labanan, si Kim automatic standout. Kung nag-isa man siya doon, hindi ibig sabihin na may issue o may problema. Minsan, kailangan ding maghiwalay muna ng schedules ang dalawang artista, especially kapag may tinatapos na work, commitment o personal time si Paolo. Siyempre, hindi maiwasan na mag-speculate ang mga fans. Kapag nasanay kasi ang publiko na magkasama lagi ang dalawang artista, kahit simpleng out muna ay nagiging malaking tanong. Pero kung practical tingnan, normal ito. May sariling projects, tapings or brand commitments si Paolo. Hindi lahat ng event ng ABS-CBN ay kailangan nilang dalawahan. Actually, minsan, mas magandang may solo appearances sila para hindi ma-overexpose ang tandem at mas ma-appreciate sila individually. Base sa mga event na kaganapan,
Mukhang wala namang awkwardness o hesitation sa pagrampa ni Kim. As usual, professional, glowing, at very confident. Ibig sabihin, comfortable siya at confident din sa mga tao sa paligid niya, kahit wala si Paolo. Kung may something man sa kanila behind the scenes, hindi niya kailangan i-display bawat minuto. Kung purely friends, partners on screen naman sila, ganun din, professional, pari ng dati. Ito ang maganda sa Kim Pao fandom. Kahit may hiwalay muna moments, mas nagiging exciting tuloy ang susunod na sabay nilang appearance. Parang ganito, aba nagsolo si Kim, so kailan ang susunod nilang sabay? Ano ang pasabog? At yun ang nagiging buhay ng fandom, ang anticipation. Normal na hindi laging magkasama si Kim at Paolo sa lahat ng events. Hindi ito negative, kundi sign na may sariling lakad din sila individually. Nag-shine si Kim solo. At mas nakakakilig kasi may abs makes the heart grow fonder vibes sa Kim Pao community. Kung tutuusin, mas magandang pampabalance ito kaysa sa laging sabay every event. Ang pagrampa ni Kim ng mag-isa sa Star Magical Christmas ay patunay kung gaano siya ka-professional at ka-established bilang isang artista. Hindi siya umaasa sa tandem para mag-shine kasi kahit solo, sold out ang presence niya. Sa ganitong klase ng event, visual impact ang labanan. At si Kim, alam na alam niya ang laro. Kahit wala si Paolo sa tabi niya, ramdam na ramdam pa rin ang aura, confidence, at pagiging crowd favorite niya. Paolo out muna, pero hindi ibig sabihin negative. Ang daming biglang kinabahan when they heard the headline, pero kung isipin mo ng maigi, normal na hindi laging sabay si Kim at Paolo sa lahat ng appearance. May kanya-kanya silang projects, commitments, at schedules. Posibleng may iniikutan si Paolo, may topping, may brand shoot, or kailangan niya lang magpahinga. Celebrities have very packed calendars at hindi lahat ng events ay kailangan nilang dalawahan. Kung meron mang Kim Pao moment na missing si Paolo, hindi agad yan red flag. Minsan, mas meaningful pa nga eh. Parang nagbibigay ng space para mas ma-appreciate yung mga susunod nilang sabay na public moment. 3. Ang fandom. Halo-halong feelings. Alam mo yung moment na, ay, solo si Kim. Nasaan si Paolo? May pasabog ba after? Baka may surprise entry. Ganon ang energy ng fans. Pero at the same time, proud sila kasi kahit mag-isa si Kim, di siya nagkulang. In fact, mas lalong lumutang ang pagiging independent niya. Para bang, kahit wala ang leading man, hindi ako mawawala. At syempre, kapag may ganitong hiwalay appearance, mas nag-iinit tuloy ang anticipation para sa next Kim Pao moment. Mas nakakakilig, mas nakakaabang. 4. Kim's elegance stole the night. Isa pang standout dito, walang hesitation si Kim. Wala siyang halong awkwardness o pag-aalala na wala si Paolo sa tabi. Ang lumabas, mas confident siya. Mas composed, mas glowing. Parang nag-communicate siya silently na, nasa sarili kong lakad ito, pero okay lang. We're good, and I'm good. Yung ganitong brand of professionalism, bihira. 5. Impact nito sa Kim Pao narrative. Sa mundo ng showbiz love teams o real-life closeness, ang space ay hindi negatibo. Actually, ito yung naglalagay ng mystery. Mystery, intrigue. Intrigue, kilig. Kilig, excitement. Excitement, stronger fandom attachment. Ganito ang nangyari dito. Ang absence ni Paolo ay naging conversation piece. Ang solo appearance ni Kim ay naging spotlight moment. At pareho silang naging trending kahit hindi magkasama. That's the power of a tandem na may strong following. Hindi issue na wala si Paolo. Normal at healthy. Big win para kay Kim. Nag-stand out siya nang hindi na overshadow. Mas exciting ang susunod na sabay nilang appearance dahil sa out muna moment na ito. Ang fandom, nabuhayan, hindi na dismaya. Ang balitang ito ay hindi dapat tingnan bilang negative o may something wrong kina Kim at Paolo. Sa halip, mukhang normal na scheduling difference lang ito at magandang pagkakataon para makita ang individual strengths nila. 1. Kim proved her independence and star power. Ang solo appearance ni Kim ay patunay na hindi siya nasisilaw o na-insecure kapag wala ang partner on cam niya. She walked the event with confidence, elegance, and full presence. Ibig sabihin, kaya niya magdala ng malaking ABS-CBN event ng siya lang. Talagang artista at performer ang dating. Kahit wala si Paolo, panalo pa rin ang aura. #2. Paolo being out muna. It's not surprising or alarming. Hindi sa lahat ng events ay required ang attendance ng parehong artista. Possibly reasons. May ibang work si Paolo, may advanced commitments, may personal time o pahinga. Hindi siya nakasama sa lineup ng event. Strategic separation para hindi ma-overexpose ang tandem. Walang mali dito. Normal sa showbiz. 3. Ang magandang effect. Mas nabuhay ang Kim Pao fandom.
Ang mga ganitong moments na mag-isa si Kim and people are asking nasaan si Paulo ay nagiging spark ng curiosity at excitement. Kapag nag-solo silang dalawa, mas nagiging exciting ang next na sabay nilang appearance. Mas nakakakilig, mas nakakaabang, mas nabubuo ang anticipation. 4. Kim handled it like a true star. Walang bakas na awkwardness. Walang parang kulang kahit wala si Paulo. She delivered her look, her energy, and her professionalism fully. At kung tingin man ng iba, sayang walang Kim Pao moment, ang totoo, naging victory pa rin para kay Kim individually. 5. Bottom line, ang balitang ito ay hindi senyales ng problema, kundi normal na parte ng buhay ng dalawang artista na may kanya-kanyang projects. Kim shined on her own, at si Paulo, most likely doing his own commitments din. Nothing negative, nothing alarming, pero definitely something that makes fans excited sa next nilang sabay na appearance.